Nako, mga minamahal, sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? 'Di ba kanina? Kanina ano yung sabi ko? Na may hinala ako kasi 'di ba yung balita ito? Duterte takes over Kibuloy's asset. 'Di ba kinontent ko yan sa inyo kanina 2 hours, 3 hours ago? Ano yung sabi ko na lahat po ng asset ni Kibuloy ay tinake over na ni former President Duterte. Diba? Dati administrator lang siya, tapos ngayon lahat na. O ano ba yung lahat ng mga tinake over niya? Yung KOJC, compound, yung Kingdom Nation, yung mga businesses, private plane, private jet, ano pa ba? Mga real estate property, hangar, lahat po yan. Tinake over na ni former President Duterte. Pero sa aking pagtatanong kanina, 'di ba, sa aking hinala, sabi ko ang daming pwedeng ipagtransferan. Pero bakit si Duterte pa? And bigla kong nabanggit sa inyo nga, 'di ba, mga minamahal, na what if? Kasi 'di ba si Duterte yung pinagkakatiwalaan niya? Kasi hindi talaga ako naniniwala, mga minamahal, na 8 million yung kulto ni Kibuloy, pero according dito kay Eleanor Cardona, hindi nga daw umabot ng 100,000. Kahit yung mga limos, yung mga binebenta nilang kakanin, hindi talaga makakapag-take over yan ng ganyan kadaming property para kay Kibuloy. Hindi ako naniniwala doon, mga minamahal, na kayang supplyan ng limos, ng kakanin, yung ganyan kalawak na property ni Kibuloy. Kaya nga sabi ko, hindi kaya yung mga pera na kinurakot di umano ni former President Duterte nung siya ay mayor pa lamang at naging presidente na, hindi kaya ang iba nilalagay niya doon kay Kibuloy? Kung kaya't natatakot si former President Duterte na ma-hold ang asset ni Kibuloy, kaya tinake over niya na. Yan yung sabi ko sa inyo kanina, diba? At ngayon, tumpak tayo, mga minamahal. Kasi yung source natin, si Trillanes. Tingnan nyo, panoodin nyo tong balita. Akala nyo nag-ano ko Sabi ko, malakas talaga yung hinala ko Sobrang lakas Kaya salamat sa nag-send sa akin ng video na to. Panoodin natin. I agree, parang dry run ito nangyari. Parang dry run. So, symbolic ito ng, kumbaga, end of the era of the Duterte Empire in Davao. No? Yan yung symbol kasi isa yan sa mga acolytes ni Duterte, si Kibuloy, yan yung mga untouchables, Tsaka front yan ni Duterte. Yung mga pera ni Duterte, yung mga ninakaw niya all the decades na mayor siya, tsaka nung presidente siya, ang taga subi ay si Kibuloy. Kaya nga, dali-dali siyang naging administrator. Hindi coincidence yun. Nag-worry itong si Digong na baka makumpiska yung mga ari-arian ni Kibuloy. Kaya siya. Pero dapat napaka-obvious yun sa mga babae natin na talagang yung kayamanan ni Kibuloy, kay Duterte yan. No? So, anyway, going back, Andiin, no? Andiin ang sinabi ni Trillanes. Kala ko ako lang yung nakapansin nun, mga minamahal. Kala ko ako lang yung nakapansin nun. Pero, my God, tama yung hinala ko. Hindi naman sa totally na kasi, verbal assertion lang yan ni Trillanes. Pero the fact na parehas kami ng naiisip, the fact na parehas yung pumapasok, nag-run sa mind namin na baka posibleng ganun, sabi ko, kaya kailangan imbestigahan talaga ng AMLAC to, mga minamahal. Ako, kanina, haka-haka ko lang yun Ako'y nagtatanong lang. Pero si Trillanes, kino-confirm niya na. 'Di ba na yung mga asset ni Kibuloy, natatakot na ma-hold si Duterte kasi hindi naman kay Kibuloy yun, kasi sa kanya yun. Kaya nga, nagtataka ba kayo na bakit ginawang administrator ni Kibuloy itong si Duterte, mas matanda pa sa kanya? Kung kukuha ka ng administrator mo, dapat yung medyo bata-bata, yung mas malakas pa. Pero yung kukunin mo is yung mas matanda pa sa'yo, magtataka ka naman doon. Diba? Mga minamahal? Kaya nung nakita ko tong video ni Trillanes, sabi ko, nako, kailangan yung AMLAC dito masyadong
higpitan. Alamin. And I think hindi lang nila inaalam yung yaman ni Kibuloy na about sa human trafficking. Bagkus gusto nila din talagang malaman kung ano nga ba yung totoo sa yaman ni Kibuloy. Yan yung naiisip ko, mga minamahal. Gusto nilang malaman yung totoong yaman ni Kibuloy, kung saan nga ba totoong nanggaling ang lahat ng ito. Kasi sino yung maniniwala na nagbebenta ng kakanin? Ano pa ba? Tapos hindi nga umabot ng 8 milyon yung kanilang kulto. Pero nakapagpatayo ng ganyan kalaking mga bagay-bagay. Diba? 30 hectares. May private hangar. May private jet. Private plane. May mga businesses. Ang dami pang mga related sa kanya. Saan ba yung sabi dito, the freeze order covered Kibuloy's 10 bank account with Banco de Oro, Metropolitan Bank, Trustco, as well as the 7 real estate properties in Davao del Norte, Davao City, Davao Oriental, Mati, and Rojas City. Ang dami. Di ba? Mga minamahal? So, hindi ba kayo nagtataka na ganun-ganun na lamang ang mga pumapasok na pera dito kay Kibuloy? Kaya nga sabi ko kanina, ako'y nagtatanong lang na paano nangyari yun? 'Di ba? Tapos bakit si Digong? Bakit mayroon silang joint account? Ano yung business nila? Kasi pag mayroon kayong joint account, meaning may business. So ano yung business nila? Kaya dapat imbestigahan to ng AMLAC, mga minamahal. Paigtingin yung investigation na ginagawa ng AMLAC. Kasi nakakapagtaka to eh. And I think hindi lang din ako yung nakaisip nito. Madami na din siguro kayong nagtataka niyan. Kaya dapat yung higpitan pa. Kasi dati 20 days lang talaga yon yung pagka-freeze. Lahat ng asset ni Kibuloy. Lahat ng asset na related sa kanya. Related sa kanya, may mga nakapangalan sa kanya, yung mga kasosyo niya, lahat yon freeze, kahit yung sa SMNI, kaya wala na kayo makikita mga vehicles dyan na nakapangalan na KOJC, SMNI News, wala na yan, mga minamahal. Lahat po ng related sa kanya ay naka-freeze po. Kaya nga iimbestigahan po yan ng AMLAC. Dati 20 days lang, pero hindi kinaya ng 20 days eh. Ginawang 6 months, extended siya. Kaya nga, malapit na nating malaman, malapit na nating mabalasa, ano nga ba yung totoo? At pag nalaman natin yun, tiyak na, kung sino man, yung totoong kanya yung kayamanan niyan, malalagot. Malalagot, mga minamahal. Grabe to. Kadiri. Anyway, yun po, mga minamahal. Salamat dito kay Trillanes sa pagkukumplay niya. At least supportado yung claims ko, yung question ko, 'di ba? So it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.